Hi mga ka-Josa! Welcome to the Josa Mama Stories! So, it's our first episode. Siyempre, the special episode. Nag-invite din tayo ng pioneer guest natin, of course. No other than ang aking tanging ina, Momsi! Hello, everybody! I'm very excited for the chikahan today, Mother, kasi may mga questions ako na baka ngayon ko lang malalaman from you. Thank you for inviting me to your Aw. blog. Kanina Of sabi niya, course. welcome to my vlog. Hello, guys! Welcome to my blog. Vlog. Okay, so I just have a few questions. And ang first question natin kay Momsi ay, ano ang difference ng life noon and ngayon? Malaking kaibahan. Kasi noon, bago ka makapagluto, maggagatong ka muna ng kahoy. Hindi ko ma-imagine yung paggagato. Ngayon, meron ng mga electric stove, gas range. Na-imagine ko parang sobrang tagal makapagluto before, pag Oo. ganyan. Paano ba yung, yung process? Parang kukuha pa ng kahoy. Oo. Saan kumukuha ng Mostly kahoy? Pwedeng bumili, pwede ka rin manguha lang dyan sa tabi-tabi. Binibenta rin yung Nasa, kahoy. Tapos noon, yung pagpapalaki ng bata, dati hindi masyadong magastos. Mga laruan lang noon, mga piko, patintero, Hindi bumibili. taguan, walang bili-bili. Puro ganun, instant na, gagawa ka lang ng, magdraw-drawing lang sila. Kahit sa lupa nga pwede silang gumawa ng piko-pikuan na, tagu-taguan. Yun. Ngayon, gadget na, bibili ka na ng cellphone, iPad. Ang laki na, pati mga laruan nun. Ang mamahal ng mga laruan. So dati hindi binibili yung mga laruan na yan, kung ano-anong pwedeng paglaruan. Yes. Ngayon, para maging busy ang mga bata, ang dami nilang pinagkakaabalahan na magastos. Ganun ba gusto mo sabihin, Mother? Yes. Pero nung panahon namin, hindi rin naman ganun, di ba? Hindi pa, wala pa masyadong gadget. 1990s. So, hindi pa din, hindi pa yung Millennials, gadgets. ang ano na, Here's your soup, Mother. Sarap yan. Favorite natin. naiba na ang takbo ng panahon. Parang mas magaan na ngayon sa lahat ng bagay, sa technology. Yun, isa yun. Malaking Totoo. Pati yung pagbabago. pag-prepare ng food, di ba? Yes. Kanina na-mention mo nga yung gatong. Gagatong ka. Di ba? Ang hirap. I can just imagine. Sobrang tagal nun. Pag-prepare pa lang ng food, di ba? Yes. Hiwa-hiwa, dik-dik-dik-dik. Ngayon, pag dik-dik, may mga gadgets na rin. Oo. Para mas mapabilis. Mag-grind ka, pupunta ka lang sa palengke para magpag-grind ng mga gusto mo. Kung gusto mong mag-ano ng mga Niyog, food, kanin. Oo. O ngayon, mas magaang na ang dahil may mga instant na pwede mong True. gamitin. Lalo na for busy moms like me. Ito nga lang, itong Ajinomoto Soup and Go. Sobrang love ko to in the morning. Just add 150 ml of hot water, stir, and wait for 1 minute. May masarap na soup ka na agad. Kaya nga gusto mo ito dahil in 1 minute, meron ka na masarap na soup. True. Lagi ka pa namang nagmamadali. Siyempre, ganun talaga pag mommies ang daming ginagawa, di ba? So, imagine 1 minute, meron ka ng masarap na soup. It's filling, it's creamy. So, may busog feeling ka na to power up your day, di ba? I love it. Pwede si Momsi mag-endorser pala ng Ajinomoto Soup and Go. Di ba? Gusto ko yung corn linagay mo, yung pinakagusto ko dyan sa tatlo. Ito talaga favorite mo, the corn. Buti na lang tama yung nabuksan ko. Kapag may mainit akong Ajinomoto Soup and Go, mas confident akong umpisahan yung araw ko. This is also made with Japan's finest ingredients, kaya naman talagang masarap, creamy, and filling. Available in 3 flavors, itong corn na favorite ni Momsi, and also in potato and pumpkin. So kahit pagsalit-salita nito everyday, hindi talaga kayo sasawa. Kahit ang mga bata, gustong-gusto rin to pag prepare ako sa kanila to. Yummy nga daw, ma'am, yummy. Oo, pag lalo na kapag fried. Yeah, gusto gusto nila talaga. to. O, di ba? Nakapag-segue pa nga. Available yan online and sa mga selected convenience stores and supermarket. Okay, next ready. Next question, Momsi. Yes. Ready na ba you? Yes. Eto na. Anong favorite part mo sa pagiging lola? Ang favorite part ko sa pagiging lola ay pakain ko ang mga apo ko. Gaya nyo na masasarap na mga paborito yung pagkain. Feeling ko tuwang-tuwa si Momsi pag nakikita niyang nag-e-enjoy yung mga apo niya sa niluto niya. Wait nga lang, pinapasundo ko kasi ang girls. Okay, balik na. May interruption tayo. Okay, ayun. So, yun kasi si Momsi mahilig magluto. So, I think she feels so rewarded as a grandma na makita niyang na-enjoy ng mga apo niya yung luto niya. Lalo na yung mga bata na kino-compare talaga yung pag kumakain kami sa restaurant, tapos lagi sinasabi, Momsi, sinigang is better. Diba? Siyempre, na-overwhelm ako pag gano'n na sinasabihan ako ni Amaria na your sinigang, Mamsi, is more better. Kasi sinisya pa naman.
Kahit birthday niya, kailangan magluto ka pa rin ng sinigang. Oo nga. Ganun niya ka-favorite. Parang di naman kami nagsisinigang every week. Kung makapag-request ng sinigang. Ayun, okay. Next question. Medyo umano na tayo sa mas exciting part, Momsi. Ito, Momsi. Kasi ito, ngayon ko lang ito itatanong kasi wala akong idea. What is your best childhood memory of me? Mga siguro around 2 to 6 years old. Ano yung mga yung di mo makakalimutan na memory. Kasi ngayon, parang sabi ko nga, hala, 35 na ako, naalala ko si Momsi nung 35 years old siya. So, parang ngayon, yung ako na ikaw, and then yung ako, yung mga anak ko ngayon, parang sila yung ngayon. So, parang ikaw, pag naglulook back ka, ano yung naaalala mo? Like, pag ngayon, nakita mo sila Amaria, nung 6 sila. Ayan. To, ano yung Yun, nakikita di mo ko. makakalimutan? Hindi ko makakalimutan dahil nakikita ko rin sa mga anak mo kung ano ka nung baby ka, nung bata ka. Ano, matakaw, ganun. Ano naman, ano ka rin naman kumain, ka naman yung mapili. Ang nakita ko talagang kagaya ng mga anak mo ay kung ano yung sasabihin ko, gagawin mo, sinusunod mo, gaya ng, mag-ano ka ha, tumayaw ka, yan, kumanta ka. Stage mother din kasi talaga to si Momsi. Yun ang nakikita ko talaga sa mga anak mo na nakuha nila sa'yo habang lumalaki sila. Pero ako kasi nakita ko parang mas strict ako eh. Kaya siguro sila sumusunod sa akin. Ikaw, hindi ka naman ganun. Ang bait-bait mo eh. Mabait to eh. Kaya nga, Kanya-kanyang cool, ma'am, sa you're street man. so cool na hindi ko alam ba't ako sumusunod sa'yo. Parang nakuha niya lang yung respect na kahit hindi na mamalo, hindi naman pala sigaw o ano. Eh ako alam ko sa mga anak ko, I'm sweet, I'm nice, pero talagang may time din ako na strict and firm ako. Si Ma'am wala, hindi ko siya maalala na ganun. Hindi. Mahaba pasensya ko. Nga. Yun. Kung ilang beses ka magkamali, isa, wala. Dalawa, tatlo. Pag apat na yun, puputok na rin. Siyempre, papagalitan na rin Pero kita. parang wala Kung akong mali yung- memory na pinapalo yung mo ko. Si Papa ang naalala kong namamalo. Iisa ka pa lang kasi nun. Oo. Nung dalawa na mamalo ka na. Yun ang dalawa na. Siyempre, ikaw na yung parating napapagalitan dahil siyempre, dapat maging model ka sa kapatid mo. Bakit nga ganun ano? Ganun talaga pag panganay. Ikaw din, syempre panganay din kasi si Ma'am C. Ibig sabihin, napalo-palo ka rin ba nun? Nung ano Hindi, na, o mabait ka rin nung may mga bata. kapatid na ako, siyempre iba na Responsibility mo kasi sila. Kaya ako nga, isa lang responsibility ko. Ikaw, 7. 8 silang magkakapatid eh. Kaya, yun ang difference ng panahon na tsaka ngayon. Mas mahirap na ngayon ang mag-alaga. Kaya nga pag nakikita ko rin yung mga katulad ng mother-in-law ko, sila Daddy J, 10 kasi sila. So, parang paano ba magpalaki ng ganun karaming anak? Kasi parang yung dalawa pa lang yung anak ko, parang di ba na, ang hirap Okay, na. kaya lang. Pero mahirap na din compared sa... Mahirap na nun, pero mahirap. Kunyari, isa o dalawa, okay na. Pag lumagpas pa doon, parang ang hirap ka na. Paano mo lahat sila yayakapin sa pagtulog? Ang dami na, di ba? Parang ngayon, 4. Gusto rin ng girls, katabi ako. Syempre may twins. So, yun siguro yung hirap pag masyado ka ng maraming anak. Si Ma'am C, left and right lang kaming magkapatid si ako. And then 4 years yung gap ko dun sa sumunod sa akin kay Ramsey. So, Hanggang lumaki kayo, ganun ang natin, magkakahiga talaga tayo. ano pang memory na aalala mo sa akin na yung bata ako? Mahilig ka mag-aral. Oo. Hindi ka na kailangan utusan. Ako pa nga nagsasabi sa'yo, naku, tama na yan, ang bata-bata mo pa, may kalyo na kamay kumukat sulat. Yun, yung mga ano ko talaga, yun, naman na ngayon ng anak mo. Kaya lang high-tech na ngayon. Ano na, laptop na yung ginagamit ni Amaria ngayon, samantalang ikaw nun. Sulat talaga. Sulat lang. Sana Sa likod pa ng kalendaryo. Nagsusulat. Scrap, oo, yung mga old calendars na alala ko nga yun. Si Amaria, she's 9 now. She's writing novels and book. Pinapahiram ko yung extra laptop ko sa kanya. Kaya sabi ni Ma'am si, ba na ngayon, ikaw dati, sulat ka. Ano, yung mga scrap na mga notebooks or yun nga, old calendars. Doon ako sa likod nagsusulat. Yung pala nakuha talaga nga ni Amaria sa akin naman, as a writer. Yeah. Ito, sige. Next question. Gaano kahirap maging isang single mom?